sacrifices. Amen. Pagpaka na ito sa mga usapahan ng mga mother. No? Kung wala yung mga mother, wala po yung mga great men. Oh, agree or not? Wala yung mga gitawag ng mga great nga mga men. Kung wala yung mga great nga mga mothers. Amen. Hallelujah. Sa naka-plaster na ang tanan, ang nakapa sa CR kasi ito sa tikas kwarto. Ato ipalingkod sila. So ako naging kayo ngayon so special day because today is a Mother's Day. Siguro ang i-provide ni Lord na minsay makasentro gaya. But before that, I request everybody to stand up and let's pray. Labing balaan ng ngalan ng iyong mga ulit ng Panginoon. We acknowledge your presence here in this place today. And as we acknowledge your presence, we thank you that you're going to speak to us in a special way, Father. Because this is a Mother's Day, Father, and we know that you have prepared for us a special message for all the mothers, for all the women, for all the wife na niya karong daily infectious surgery. Mamulong ka, Lord, di pa makalang ang mga alaga. O tumutigulay makasayang, ulay makusik, ang tanan ang mamasal. Hindi ka na ulit pasalamatan, pinaagin kang Hesus Kristo na imong putuan amo sa mga luwas. Ang tanan nilang Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise. A godly woman is a godly wife and a godly mother as well. Because dili ta maka-expect nga godly wife ka kung wala ka nagsugod pagka-godly woman. And you will never expect women to be a godly mother. Wala sila nagsugod yun pagka-godly woman. Pagsugod niya ang mga igsoon, and then being a godly wife and a godly mother, shall follows. Mao na siya diha karon mga igsoon. O salamat sa Ginoo kay gitagaan-taan nga mensahe karon nga diha nato ta makita karon sa 1 Samuel. One of my favorite book in the Bible. First, kay napakangalan manggod nakapangalan sa ngalan nakapangalan sa ngalan sa akong bana. One of my favorite passage and one of my favorite books in the Bible. No, so nakita na ko sa chapter 1, no, nga istorya diha na ay tao nga gingan Elkanah. Si Elkanah na ay duha ka asawa. Ay, kaluan na no. He has two wives, Hannah and Penina. No. Nag-question ko primero mabasa. Ngano kaha no nga sa unang panahon na may ingon na tinagura asawa. Pero karon gubat maggubat yung Iraq o Iran kung magtinagurag asawa ang lalaki kay delikado. Pero sa una, alam na siya no na in fact, kabalong kita sa una, si David na doon kay asawa, si Saul na doon kay asawa. Ang mga tao sa unang panahon, dagang asawa. Pero dili ta concentrate karon sa 1 Samuel. Si Elkanah, ang iyang primerong asawa, si Hannah. Nganong naka-asawa siya sa ikaduhang asawa, tungod kay si Hannah, dili ka anak. Walay anak. Si Hannah has a barren womb. No, hindi siya ka-anak.
So, kung atong basahon from verse 1 to 18, makita nato din ha, mga igsoon, nga grabe ang molding process, nurturing process ni Lord kang Hana. Dili nato makita unsa di ay sa kinabuhi ni Hana, unsa di ay ang makita nato nga mark as a godly woman, no? So karon atong titulan, mark of a godly woman. Akong kinaingon, diri nagsugod si Hana. No, he has really that mark of a godly woman. Tanaw na to ang verse 6 to 7. Ang ingon sa verse 6 to 7 sa 1 Samuel chapter 1. Ingon diri, and her rival also provoked her. Ato na lang basahon. Tanan na ato basahon. Paingon sa 18. Pero may baluan na ito ang istorya, no? Now there was a certain man of Ramathaim, Sophim, of the mountains of Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroam, the son of Elihu, the son of Tuhu, and the son of Zoph and Ephraimite. And he said, and he had two wives. The name of one is Hannah, and the name of the other Penina. Penina had children, but Hannah had no children. This man went out from this city yearly to worship and sacrifice the Lord of hosts in Shiloh. Also the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priest of the Lord, were there. And whenever the time came for Elkanah to make an offering, he would give portions to Penina his wife, and to all her sons and daughters. But to Hannah, he would give a double portion. Pakita nato gani nga mas love gid ni Elkanah si Hannah for his first wife. No, kay pag maghatag na siya portion during sa iyang sacrifices, time of sacrifices or time of worship, tagaan niyang portion kaya maghalad magsinunok. Ang double portion ihatag niya ka Hannah, pero kang Penina one portion lang inihatag. So makita nimo mas giguma kaya si Hannah. But to Hannah he would give a double portion, for he loved Hannah, although the Lord had closed her womb. Bisan pa kulay anak, no, pero love niya si Hannah, no. And her rival also provoked her severely to make her miserable because the Lord had closed her womb. So it was year by year when she went up to the house of the Lord that she provoked her. Therefore she wept and did not eat. Then Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli, the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Oh, then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant, remember me and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. And it happened, as she continued praying before the Lord, that Eli watched her mouth. Now Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli, though she was drunk, so she was drunk. Ito si Eli nga, hubong si Hannah. Kaya pray si Hannah, ang kakakita ni Eli, ang kanang tremble ang mouth ni Hannah. Grabe kayo ang groanings no nga walay gagawas nga pulong pero kakurog ang iyang bakbak ni Hannah during the time. So abi ni Eli, hubog si Hannah. So Eli said to her, how long will you be drunk? Put your wine away from you. And Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the Lord. Do not consider your maidservant a wicked woman, for out of the abundance of my complaint and grief I have spoken until now. Then Eli answered and said,
and said, "Go in peace, and the God of Israel grant your petition which you have asked of him." And she said, "Let your maidservant find favor in your sight." So the woman went her way, and her face has no longer sign. So diyan nato makita, dito mo kutlo, what are those marks of a godly woman? Kita na ito sa kinabuhi ni Hannah. Sa ako naging kaingol, basahon na ito ang 6 to 7. Ingon niya ang 6 to 7. And her rival also provoked her. Makita na ito diya sa 6 and 7. Na ang ikaduhang asawa, grabe mandaog-daog yun, grabe mga bugal-bugal, grabe mga, sila ay na-term sa bugal-bugal. Baby eye. Mga BI. Kaya siya na siya daghang anak kang Elkana, pero siya na wala. So, therefore, naa siya spirit nga kanibitang gabrag siya kay may ako daghan ko anak pero ikaw wala isa-isa. So nahimo nga to ni Penina nga i-ridicule kanunay si Hannah ay wala siya anak. In fact, makita nato nga pag muadto na si pagpulit ni Hannah gikan sa simbahan, pag-abot ana makalamit tayo sa mga bugal-bugal, mga pag-BI. So grabe kay siguro ang kakadawatan ni Hannah nga mga sakit nga istorya gikan kang Penina. Tungod lang sa rason kay wala siya anak. Unya siya daghan kay anak. So makita nato din na one of the mark of a godly woman is humble. A godly woman is humble. Ngano may ko nga humble? Kay ngano, kung dili pa siya humble, ay away ka, kumbati ta, sinumbaga ta, ako original, ikaw, segunda mano lang ka. But si Hannah, grabe siya ka-humble. Dawaton lang niya ang mga pag-BI, mga pagbugal-bugal. No? Sa ikaduhang asawa, kay no choice siya. No? Gapaubos siya, ang iya na lang, ang iyang silbi, ang iyang gapahungawan na lang, ang iyang defense mechanism is mag-worship na lang sa Ginoo, mag-ampo na lang sa Ginoo, o muhilak na lang po. So, ihilak na lang niya yun ang iyang kasakit nga kadawatan dahil isa ka babae na grabe mo bugal-bugal, grabe mo binay-bilay. So, he is very patient even in times of trials, testings, and persecutions, and even in times of ridicules. Kaya gabugal-bugalan yun siya. Kita mga igsoon, sa mga mama diri, magpabilin matang magpaubos ng yapon, bisan sa panahon sa mga pagsulay, mga panahon sa mga pag-BI, a godly woman is humble. Manang Ginoo, kabalo ko, anang imong giandal ko nga sakit. Walang Ginoo. Pero maubos lang. Sa James chapter 4 verse 10, humble yourselves in the sight of God, and He will lift you up in due time. Wala ay panahon. Pero iwan ang Ginoo, humble yourselves. Mao na ang kinabuhi ni Hannah. Nga kung mag-picture out nato, grabe nga struggle, grabe nga mga pag-BI. Pero nagpabilin siyang mapaubsan. Humble themselves. And even in the sight of God, even in the presence of God, na to the extent nga kanang gaka-misunderstood na lang siya ni Eli, gaka-misunderstood siya every time na nakasasulod sa templo nga mag-ampo siya, gagakurog siya, gaka-misunderstood nga hubog pa siguro ning bayahan na nga ano man eh. Pero nagpabilin yun siya nga humble. Kita pa to, makik-away kita, kaya hubog ka no, hubog ka, kaya nga away kita kalabasan. Pero in spite of sa inana nga misunderstood siya, daghan kayo nga ka-undergo, no? Sa ating ginapoy, daghan kayo taga-undergo, mga pagsulay, problema, kasakitan, mga pag-BI, no? Kaya misunderstood pag yun ta. Talaga siya na misunderstood ni Eli nga palahubog niya unang naalag-inom. Kaya kada ipakita ni Eli, siguro, siya na mag-pray diya sa atubangan, sa templo, sa altar, inganak pa kung kaya kakakita.
So, impresyon nga, hubog ni. But in spite, nga na, nagpabiling yun yung humble. Si Hannah. Wala siya nakik-away. Kita na ito mga panahon na maturity, especially kung wala pa diya sa Ginoo, isang gali na pa diya sa Ginoo, makik-away ganita, no? Makik-away kita, ayaw yung inana. Pero sa kinabuhi ni Hannah, grabe siya na mapausan. That's the number one, yung nakita nato din. Number one, a godly woman is humble. Mapausan. Isa may mga humble din eh. Kamay ko na lang na yung tanga. Sabi na, kabalo nito si Lord. Ang importante, nakahibalo si Lord. Kung sa'y tinuod ni Bati ko, kung sa'y tinuod, kung sa'y baka, sila ra ang manubag sa Diyos. Basta kay ako, nakahibalo si Lord. Because in the sight of God, justified man ta. We do not need to justify before men. Kung sa ang tinuod, no? Dili na kinahanglan ka mo justify ta. Na mangaway pa ta. Hoy, kung sa imo ingon, kung sa imo ingon, inana siguro ang atong response kung inanaon ta ng pinina, no? Nabugal-bugal lang ta, biyahe ta. Usa, ako ba yun ang original? Away siguro, no? But si Hannah, grabe ka mapausan. Amen. Ug ang ikaduha, makita gihapon nato kinha sa verse 67 that a godly woman there is submissive to God, submissive to her husband. Mga asawa, mauli nga panahon karon in order to gauge ourselves. Are we submissive to God? Kaya hindi man pwede nga submissive na sa atong husband, but we submit to our husband, but we do not submit to God. Diba? Because maugin na siya ang pattern dapat. When we submit to God, then submit to your husband also. But it might be possible na ga-submit ka sa iyong husband, pero dili ka ga-submit sa Ginoo. Munang na ay Iran sa panimalay, gubad permanente, kay walay proper submission. Dapat una sa Diyos submissive ka, ikadwa na yun sa iyong bana. Kaya nga no, kung submissive ka, if you submit to God first, si Lord na ang bahala kanimo para makayanan nimo nga mo submit kay sa imong bana in spite of some difficulties nga makayan ka nga sayop gyud nini ang prinsipyo sa umbana, because it does not ang submission doesn't count on sayop na siya o dili na siya o wala na siya does not depend kung insakto ning prinsipyo sa imong bana o sa dili. Kaya ang Bible klaro kaayo niingon, wag submit to your husband. Amen. Oh, it does not depend kung parahin ba ni o dili o kako pa ni sweldo o gamay. Wala diya nag-depend ang submission. Hoy, tingog sa madya. Amen. Amen. Wag submit to your husband. Amen. Mauna siya nga, importante ka ay nga makita natin na quality of a godly woman. Yes. A godly woman, she has that submission to the Lord. And she has that submission to her husband. Nakita na ito kinabuhi ni Sarah, di ba? Isang gilimod na gano'n siya rin man, isuon ko rin. You see? Grabe ito. Sakit gustukan. Pero Sarah continue to submit. No? Na to the extent na ingnon pagit niya si Abraham. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Grabe ang submission na. Pero kapag sa mga modern, yung mga woman ganon, mga modern na mga asawa, ay na. Say, yes, my Lord. Away ni. Irang yun. But, ang ipakita ng example, being a godly woman. Inaana ang submission. Inaana mga igsuon ang submission. Hello, mga asawa. Inaana.
sa una, so wait, Pastor Sam, wala nga, wait, Pastor Sam, dili lagi, kani lagi, mga po nga, dili sa baon, kani yung mga giliin sakto. Hangtod naglalis na ni. May gani kay naa si Lord sa taliwala. Mo ni importante ka ang mga isuon that Jesus Christ should be the center of your relationship. Kaya nga no, si Lord ang kanang mo hatag ko kanang kakalma. Kaya ingon na dahil, may ingon na dahil ko nga, sige, ambot ta, pray ta. Lord, dili ang iya, dili ang ako ang matuman, dili ang imo ang matuman. Wala na. Sulbad ang kaso. Amen. Sulbad. Na-stop ang friction kay ngano. Dili ang iya, dili ang ako ang matuman, kundi Lord ang imo ang matuman. It is your will, Lord, not ours. Kay maglalas yun kami. Kay ako lagi ang insakto. Dalawa, nakaingon ko may galing hinungan mi ni Lord ug kami. Nadungan yun o ka-convert sa pagkabunayan. Kaya kung wala, base na backslide ako sa manamo, kaya ako siguro, grabe siguro kumulintos. No? Kung ako panahon na nag-Christian, grabe ko siguro mulutos na akong banang anak ko, nung backslide din ako. Kaya parehong madli o mga prinsipyo. May gani kay naasilod sa kanya. Amen. Pagpaka na ito, wala importante kayo, malahagin si Lord sa tunga. Amen. A godly woman is submissive to God and submissive to her husband. And the third, makita na ito, paspas kayo sa natanang mga igsoon. Ikabalo po, kay Mother's Day karon, natay mga lipang prepara sa atong tagstag sa kapanigmalan. No, the third one na makita nato niya sa verse 10. Sa inyo niya sa verse 10. Aligo sa verse 10. And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Okay, makita na to. A godly woman is a prayerful woman. May nampun, mga asawa, may nampun bata. Na mga panahon nga naagi ko. But the best thing that we do is pray. Pray unto the Lord. Nagtuog ka, tanong rin sakit sa kasing-kasing nga gihambing-hambing, gidala ni Hana, ang kasakit sa lugar nga niya ay ikaduhang bathala. Sakit to! Pero kay prayerful siya, si Lord ang gahil sa mga pain. Gagabati niya. Panahon lugar na wala sa iyang tapat si Elkanah. Makatulog ka siya. But ang iyang nahimo nga defense armor is prayer. Nahimo siya nga prayerful. Makita na ito nga grabe kaayo ang pagpamuhat ni Lord sa kinabuhi ni Hannah kinabuhi. In spite sa mga pains, kagakadawatan niya ni kang Elkanah. Ang godly woman is a prayerful woman. Mainang po. Amin ninyo, may igsoon, gani, pero pinagiri na ito madunggan. For every success and failures of a man is a woman behind. Tungod na sa asawa, tungod na sa babaeng nagpahipi. Gagarabi ka mainang poon. That's why the power of God works sa kinabuhi sa iyang mana kahit tungod sa asawang mainang poon. Nakaingon ko ngayon zoon, ang ministry, ang trabaho sa mana o ang ministry o ang among pamilya, dili inanak strong without prayer. Kung wala kayo mga pag-ampo, bukay na siguro na buka ang lapinig. Because during that time na struggling pa kayo ang among Christian life, daghan kayo opportunities sa abroad, patrabahoon ko dito.
May gani because the Lord intervenes. Dili gyud mahitabo nga ipaadto ako dito, ipatrabaho ako dito kay kung basin kung makwartahan na kami ang akong mangod during the time nga among galutuson kay siya may una na born again, ngunit siya nga ikaw Led, delikado gyud kayo Led kung kanang madato ka, delikado kayo madato ka kay kanang dili ka na unya kalingi. Stiff neck na lugar, kalingi. Grabe ka, prophetic kayo nga ang buto biniro sa mo kasing-kasing. Nakamata ko nga. Lagi no, uy, samot na yun kung mag-abroad ako, manarbaho ako dito niya, magkwartahan ako. May galit sa kinakabanasan ako o lingkod ka ibaruganan, ngayon siya nga, kung inana mang galit, na undang ako sa trabaho, daw ako'y magatiman sa atong mga anak. Ana siya, di akong ginauna nga. Dako na sa posisyon, dako po sa sweldo. Kunya, i-sacrifice ko ka ang iyang posisyon, ang iyang sweldo kay tumanon ko ang akong gusto nga mag-upload ko kay gisaaran man ko nga dako kay kong sweldo dito. Kaya mukuha sa ako ang akong mga first cousin nga namigyo dito doktor nga naay kaugalingong clinic ug hospital. Di sweldohan gid akong dako. Ingon dahil po ang akong ayaan mama sa akong igagaw nga namigyo dito din siya nga sa isa lang katuig, grabe ang temptation, sa isa lang katuig, Led, dako, kahit ka matigom, mapadala dili sa imong banaw, sa imong mga anak. Tanawaragod ng mga inanak ng mga temptation. But because during the time we prayed and prayed unto the Lord. Dili kami side rin so mga sa ampo sa ta, mga paningwil sa Ginoo. Okay, narinig yun, will sa Ginoo, tungod kay delikado. Mabiyaan ang mga bata, laing babae magatiman sa akong mga anak. Daw, ako nagtuwa dito, nagatiman sa laing mga anak, laing tao. Daw, ang akong mga anak laing ang nagatiman. Kay, two option naman, insider nga kung ba na ang magatiman, mundang sa trabaho, mundang sa pagka-supply officer, daw, timan nun ang among mga anak. Kung dili siya mahawa, mag-hire og laing nga mo, timan sa akong anak. O nga, mamahimo na yung ikaduhang asawa. O, wala siya problema karong panahon na, tanawa. Ang negligence sa asawa, no, delikado gid kaayo. Kay, tanawa, mo'y madak-an sa mga bata ang yaya. Mas mutahod pa ang mga bata sa yaya kay sa mama. Kay ang yaya, tanang oras panahon, gibuo sa pagatiman sa mga bata. Ang mama, wala diha. Di mas love pa ang yaya kaysa mama. Uy, delikado kaysa natanan. Nadami. Asag salida parang salida si Nino. Nadami kay love pa sa mga bata ang yaya. Di ilap na lang po sa papa. Dili na lisod. Kaya timan ko mga anak. Apilo na lang atiman ang papa sa mga anak, sa mga bata. Delikado kayo. Hallelujah. May gani kay amputa, pray ta. Ako kay mo ingon na praise at pray. Kanang humana siya nag-pray sa iyang personal, sa iyang personal quiet time. Manapod ko nag-pray sa akong personal quiet time. Mag-pray din na kami duha. Pinawira din kamo. Lord, ikaw makita sa kahintang kanon. Maggrabe gid kayo ang offer. Lord, tamangin taon kami. Nga mga desisyon gid kami binsakto. Lord, dili gid kami basayo. Natugod man. Wala kayo i-allow ni Lord. Nga maka-abroad. Mula lang akong ayan, ang akong kasin. Kasayang kayo. Nakahuman. Wala ka na lang punta ng eskwela. Nakahuman kag medical course. Unya, demand kayo na din. Unya, hindi na panigyak ng trabaho din. Ako sa unang-unang, sa punangan yung narbaho dito. Manarbaho ko din, di ako narbaho. Nakawang ko eskwela, pero wala sa di ko nangandoy na dato ko manarbaho. Ako nangandoy na makatrabaho lang ko dito sa Pilipinas. Dahil kung paminyo ko, makabanang bubutan. Wow. Diba? Hallelujah! A godly woman is a prayerful woman. A godly woman is submissive to her husband. Submissive to God and submissive to her husband. Nakita na ko nga, bitaw, supply officer, daghan gusto may mo supply officer. Kaya mo lagi nila, juicy position ng supply officer. Kaya dahil isacrifice na tanan, kahit gusto lang kung mo abroad.
Ang trabaho. Kaya dako lang isweldo sa abroad. Wala ganaw ni Lord. Amen. So we must be a godly woman is a prayerful woman. In all circumstances, yun, nakita ginato din ha sa kinabuhi ni Hannah. Sa tanang aspeto, prayerful din siya. Misunderstood siya, grabe mga problema, kasakitan. Di po niya awayon niyang bana. Wala ko tayo nakita din, no? Wala ko tayo namasa din na palaway kasi siya ng asawa. In spite sa mga loopholes ni Elkanah, kanang in spite sa mga kanang wrong tratamento sa iyang bana nga si Elkanah, wala tayo nakita din nga nakig-away siya. No? So, dili iskandalusa dahil si Hannah. So, kayo sa maturity ka mo, no? Maturity ng mga asawa. In the world. No? Kaya sa kalimutan. That's why gani, ang mga asawa, kinanglan mo convert ito through Christianity. Kaya ron, makahibalo sila na nagtanaw, na ginahanglan si Lord ng mga godly women na prayerful, humble, submissive. Hallelujah. And then, ang ikapat na makita nato din ha. Hallelujah. Sa verse 11. Tanano itong sa'yo tanaw. Kung sa'yo sa verse 11, subligyan. Yun sa verse 11. Dahil ang akong Bible, kay mag-inato na ako pag-ayo kay tungkol kay gamit na kay sa tanan, malukot-lukot na siya. Verse 11, then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant, inani siya prayerful kayo, nakigsabot siya kang, nakigkuan siya kang Lord, naghimo siya covenant kang Lord, no? Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant, remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to you, Lord, all the days of his life, and no razor shall come upon his head. Lord, kung kayo'y alimo ko sa akong pag-antos nga kaning grabe nga mga pag-antos sa mga pag-FBI, mga kagulaan ng Lord, ngayon kung tagaan ng anak nga lalaki, Lord, ako siyang ihalad diha kanimo. Nagikan pa sa pagkatao niya, Lord, imo na siya, nadili ko siya paalutan. Hantod nga gamito nimo siya sa tibuok niyang kinabuhi. Grabe, no? Nanginahanglan siya og child, nanginahanglan siya anak. Kaya grabe kay bugal-bugal ang ikanawang asawa. O yan, at least man lang nana siya anak, tagaan siya ni Lord na. Nana siya ikapasigar mo. O tanawa, hindi ako mo madaog-daog ka. Kaya nana ko anak, itagaan ko ni Lord na. O iwan mo, ikaw ra. O tanawa, ang akong Ginoo, tagaan ko anak. Pero dili niya magamit na for selfish reason para makabawi siya, makabalus siya sa mga pag-BI-BI kaniya sa ikanong asawa. Wala yun. Dahil siya ha, ihatag ko ni siya kanimo Lord. Kung tagaan ko ni mo anak, ihatag ko ni siya balik kanimo Lord, aron mag-alagad siya kanimo sa tibuok niyang kinabuhi. Nga nang ihatag na niya, nga nangayon kung gani siyang anak, o niya therefore, kaya nangayon siya na siya pride of her life. Na siya ikapasigar kung anak, ako'y anak. But why is it na ihatag Ginoo niya kang Lord? No? Ihalad niya. Mura magpariya kang Abraham nga. Gitagaan og anak si Abraham. Gihatag si Isaac. Pagkauman, mo sa ni Lord, laban bawi. Ipahalad ba ni akong anak nga nalilipay na galing ko kay mo kong gitaga ang anak nga imposible na gikain mga anak kami. Pero anong ipahalad man mo balik? Tanawar ang mga isun. But because of love, Hannah loves the Lord. Ang godly woman niya ay loves the Lord first. Ay, nahigugmagin siya sa ginuunas tanan. No? Grabe ang iyang gugma sa Diyos. Nga na-develop pag-ayo, klase sa gugma tungod sa mga pagsulay. Kanina yung mga pagsulay na itong mga asawa,
dawatan nato, usa na ni siya kapaagi sa pagmold. Pagmolda ka nato, ano na nga itong pagto, ano na nga itong pagigugma, ano na nga itong pagsakit sa Ginoo, manurture, mahigpit. So, we do not need to be stubborn, mga asawa. Kay gamuldahon na eta ni Lord. Kaya mahigpit ang atong pagto, pagsalit, pagigugma. Nga na kaniya. Kay mao man yun ang basic yun kayo nga kasubukan sa Diyos that we should learn to love Him in order to love your husband. We have to love God first and love our neighbors. Duha ka suko, pinakadako kayo na suko. Na ay counsel nga nabatian ako sa una nga, sige mong away sa iyong asawa. Di, ang Bible man nga, love your neighbor as you love yourselves. O di, consider your wife as your neighbor. Kung dili mo na siya, kasi hindi mo awayon, imong asawa, sige mong away. Adi si, consider him as your neighbor. Ano makatuman ka sa pulong sa Diyos sa Bible nga, love your neighbor as you love yourself. Sige man mo away. Yung Kristohanon mo, sige away. Sige away, Kristohanon. Sige, ingon man ang Bible, love yourself as you love your neighbor as you love yourself. O di, igumay mo silingan. O imong asawa, imong silingan. Hallelujah. So, ingunani mo iso nang nahitabo, no? Kang Hana, nga nangayo siyang anak, pero iyang ihalad balik sa Diyos. Huwag pasabot mo iso, mas labaw niyang gihigugma ang Diyos. God, yung man loves the Lord first. Nahigugma din sa Diyos. May numduman ako mga iso, we love the Lord more than we love each other. Nga naman, pag-abot Domingo, tingsimba, biniya ay, kinsay maglangan-langan, biyaan. Pag siya maglangan-langan, o kuhan niya, ready na ko, ready na mga bata, unang niya ako simbahan. Ano mang maginulata kita? Kung siya sa, nakabalos po siya, kung ako po'y naglangan-langan, niya, nakailis na siya, dahil ang mga bata nakailis sa biyaan. But we finally come to the point niya, basta Domingo, lumba ilis, lumba ligo, lumba tingman mga bata, pero magkadungan may kauman, then dungan may ato simbahan. Kaya naka-learn may sa lesson. Sa kanang itong biniya ay, di naman ikaw importante si Lord man. I love the Lord more than I love you. Inana ba? Kaya kung inana ba mo si Lord na ang bangala mo plaster sa tanan, basta makita ni Lord nga labaw siyang gihigugma. Kaya gihigugmaon po ni mo, una sa tanan siya, labaw kang Lord, magproblema ka gayon. Kaya may niya si Lord nga, mas labaw na ni mong laki mong bana ha, kaya kanakuha. O sige, akong tugutan ni siyang magbinuang. Yun ang kahit ako sa kakalibutan karon. Kaya hindi mo ito makatuman sa kasubuan na love God above all. Labaw ni mong gikumain mong asawa, gi-idol ni mong asawa, gi-idolize ni mong bana. Because an idol is putting anything before God. Kung man na siyang idol, kung mas tagaan na rin mo, ngayon ang bana nga, ay simba, ikaw mo simba, kaya Diyos-Diyos, gini mo mong bana, o ngayon po ang asawa nga, darling, makaligo kita sa dagat. Ayaw sa pagsimba, sa tawanin ba, mas nanginaw kasi yung asawa, sa school ka ganina, mas nanginaw kasi sa, Diyos-Diyos niyo, ang iyong asawa. Idol is anything you put first before God. Maugid na siyang klaro. Kung unsa ng mga butanga nga mas giunang pa nimo, ay Diyos sa imo. Hindi na pareha sa unang panahon nga graven images na just mga dingding, mga daghang kaayo, pero posible di ay ang atong mga idol. Bisan pa galing atong kaugalingon, gihimo na atong Diyos. So anything you
you put first before God, that's an idol. Kung gitagaan mo labaw, pagtagadan mo trabaho, ali sa Domingo dili ka kasimba, kaya mo pag-eskwela sa Domingo dili ka kasimba, kaya na eskwela, o ang imo bang uyak, kung sa ba, tanan, ay, idol na siya, igsoon. Basta ba mo nang gigugma kay sa buhing Diyos nga tag-iya sa imong kinabuhi nga nagmugna sa langit o sa yuta. Idol na siya. So, ang godly woman, loves the Lord first. Before anybody, before anything. Kaya karon dagan kayo mga butang sa kalibutan karon no? Na mo kawat gyud sa atensyon sa mga asawa. Di na makatiman sa bana, di na makatiman sa mga anak. Kay mas mahatagan ug dako kay pagtagad kini mga butang sa kalibutan. Kabalo bata even gadgets makarab ni sa imong atensyon, sa imong oras panahon sa imong nga dapat i-google sa imong pagatiman sa imong banag sa imong mga anak, even gadgets gamiton sa kaaway. Makapawala kita sa focus mo isa. Kaya nga, dili man ko adik, lang ko nagamit, I'm not a user of drugs. Pero, addiction nga ako ng tawag sa mga butang na dili mo makontrol. That's beyond, anything beyond your control. That's addiction. Kung sige na kagatubangan sa TV, kung yan dili nakapagkatiman sa mga bata, di na rin magkakatiman ng ibang bata, na magtrabaho na lang, di na lang magbalon, trabaho na lang bumuot ang sinina. Maya din ang mga asawa nga, kasi ba nang minyo ba ko, minyo ano ba ko ni mo, kaya ako himuon ko ni mong helper? Hindi man ninanda na. Himuon ba ko ni mong maid, himuon ba ko ni mong helper? Vice versa, magluda siya, nanabawi mong bana, pag-abot, ikapoy, ati manon, ana na siya. Pero dili i-abuse ang matag katundanan sa matag asawa sa matag bana. Vice versa na. Muati man ang asawa, muati man po ang bana. Mamanggali sa kasal kagahapon, grabe ang pagpasabot. No? Grabe ang pagpasabot. Unsay significance aning kwarta, aning Bible, aning cord, aning bill, aning kandil, aning siga, aning kalayo, aning lighting at candle. No? Grabe ang pagpasabot. Kaya masaktan kay bisag Christian data, dili pag ako nato mga masaktan ka din. Di sulod kita sa kaminyoon, wala na ito nasakti ang atong mga katungdanan ngadto sa Dios, ngadto sa umbana. Wala na ito nasakti ang mga katungdanan ngadto sa Dios, ngadto sa asawa. Sakit kay palandrugo na lang mga Christian karon. Gasulod sa kaminyoon, wala na sakti ang mga katungdanan. Nauna na yun ang Diyos, dili, mga bana, dili isa mo kaingon na pasagda ng pamilya. Well nga, pasagda ng mga sabihin mo din, busy ka kayo sa buluhaton. Ana, yung kami dili, wala naging mo, latawa o naababa may gipangkaon dili, naabab, okay ba may, ay mga bana, dili po na pwede. Na pwede po. Ngamamahin mo ni mong alibay, tungkol kay busy ka, pasagdan ko din mo mong pamilya. Dili po. Ang Bible gan is, you are more than an infidel. Kung napasagdan mo yung pamilya, nagkaw ka pa sa dili magtuturo. Kung mapasagdan ng pamilya. You cannot make it an alibi na, ay busy mo sa kulatol sa Ginoo. O, dapat ikaw na kanyang asawa na busy tao katiman sa mga bata, sa mga anak. Yung wala nagkipang kaon. Mana. Hallelujah. So, vice versa, din na siya may soon. We have that responsibility to our wife, and wife has also the responsibility to the husband. And God should be at the center. Kaya God will provide all your needs. The Lord has responsibility also over us.
pag-atiman ka na to, pagpanalangin ka na to, pag-provide ng busog ka na to, katapos, pag-provide ng kabasog sa panglawas, pag-provide sa kalinaw, aron dili mag-away. Daghang kayo responsibility si Lord sa ato. Kaya kung ato pong ibutang siya sa taliwala sa atong relasyon, isip asawang bana. Bahala ng magkabalintuwang ang kalibutan, basta kamo magtiayon, hinta. Bahala ng kung sa isulti, bahala kung sa mahita mo, basta kay kamo magtiayon, hinta kay naalagi si Lord sa tuna. Bahala ng kaya nga, huy, usaman mo, wala ka mo'y anak. Naay rason si Lord. Naay rason si Lord. Lilimtan mo. Just have faith. Kaya mo na siya importante. Naay pagpuo, naay pagsalig, kung labaw sa tanan, naay pagkikugma sa Diyos. A godly woman loves the Lord first. Next, naapagyan mo tayo makita diyan. Kalima, 1, 2, 3, 4. Tapay lima, kalima na ito makita. Hallelujah. Sa verse 18. Kini sa verse 18. Kaya mga asawa, usay, hindi na pili kita matuwanan sa gusto. Magmukot na dayon, magusmod na dayon. Kaya maapil para magidayon ang Ginoo. Kung sino ba? Kung banoy mo. Ang apil-apil. Apil-apil. No, sa verse 18, ingon din na sa verse 18. And she said, let your maid servant find favor in your sight. Conversation nila ni sa pare, si Eli. Kay katulad yung misunderstood ni Eli siya na ingon si Hannah. Do not consider your maid servant a wicked woman, for out of the abundance of my complaint and grief I have spoken until now. Then Eli answered and said, go in peace. Go in peace. Yada si Eli. And the God of Israel grant your petition which you have asked of him. Kaya i-grant me, Lord, ang mga katugalan sa inyong mga pag-ako. Sa 18, and she said, let your maid servant find favor in your sight. So the woman went her way and her face was no longer sad. Ma-imagine siguro nato kang naong ganyan, nagputay ng palintero, kaya ito sa kabuo, na may mga pagsulay, na may mga desire na hindi pa ganyan mga kadawatan. Sige na lang ako, sige na lang, sige lang agulo. Inan sa sige no. Inan siya gi-assure siya ni Eli. No, pinagi sa intervention ni Lord. Gi-assure siya ni Eli na, tumagun imo mga pagkampo. Ihatag ang desire sa imo. Nakatagan ka na. So, gigamit si Eli, no? And then, pagkapos sa 18 siya, so the woman went her way and ate. And her face, makita rin mo, ayaw pa nagkaon. Ka-fasting ni ay si Hannah. No? Ang iyang prayer coupled with fasting. So, ka-pray and fast siya. Para lang yun nga, Lord, tinuray, yun nga ako, Lord. Ayun na yung mga panahon mag-pray talaga, Lord. Kanang with matching cheers, like yun, with matching groanings na, na yun. Wala na, kanang daw, makikawinan ka na kan Lord nga, Lord. Kung ka, Lord, ako di mo, tumagod. Kanang nakapitay. Iyan si Lord nga, okay, tininood na gini. Taas-taas na rin nga utong. Grabe na rin nga utong yun. Utong na gini. Kaya, nag-fasting na. Pagkabot sa panahon na gikuan na siya, gi-apis na siya, gi-encourage na siya ng Eli. Sige, ulit na. Kaya, tubag mo sa Ginoo ng mga pag-ampo. Di ulit siya. Kung yan din ang yan na, dili na gulanon. No? Nag-ampo ka, pag human o prayer, kinamali usual lang nga kahitabo. Ka-pray ta, pero pag human sa prayer, magsige tag pagutbot. Pag sige kaya po tag pagutbot nga, pag-umbaga to sa Ginoo. Lord, nakadungog ba ba? Ay, without faith, it is impossible to please God. Nag-ampo mga ka, yan nagduha-duha naman gihapon ka, nag-doubt na gihapon ka. Kung sa daling Ginoo, may magilunhan gihapon ang tao, Ginoo man niya nagmugna sa langit ug sa iyong taos tanang mga butang nakapuno niini. Ginoo niya nga nagmugna kanimo. Wala ka unta dire kung wala ka nimugna. Ani man ako pagmao man nagmugna nako how come? Kay gani ka kanimo mga papa ni Lord. Ano kaabot kanini nga David, hindi nga kalimutan. Unya gaduha-duha ka, nag-pray na ka, bitman sa hilang-hilang pag yun. Yung pagkawan, wag mong gatos Ginoo nga kung mga pagkawan.
Without faith, it is impossible to please God. So a godly woman is full of faith. Puno sa pagtuo. Nakaingon ko, pagbasa na ako nakaingon ko, makapasal ka ko ani nga category. Na nagbasa rin mo sa Proverbs chapter 31. Agoy, ingon dito, daghang mga asawa, mga butan, pero wala kayo makalabaw ni ini. So, virtuous woman. Virtuoso, hanas, kusgan, kugihan, nga klase nga babae. May yun dito sa Proverbs 31, wala din yun. Marag makita ni mo nga, 1 in a million nga klase nga babae ni. Kasahin yung Proverbs chapter 31. Who can find the virtuous woman? Kinsa ko rin makakita. Ay, nga klase nga babae. Talagsa na kayo makita mga igsuon. Kini nga, labi na karon sa atong society. Grabe na kayo ang temptation sa mga butang nini nga kalibutan. Dagan kayo kapapag nga mga asawa. Dagan ka kapapag nga mga babae. Hantod, mga bungkag labini kay gipalabina sa mga asawa ang mga butang. Kalibutan. Or gadgets. Makauli na lang ang banag, ikan sa trabaho, ang mga asawa, kung sa hitsura sa balay, sa paglakaw sa bana, paingon sa opisina, o nagyang hitsura sa balay, pag-uli. O sa unang panahon, makonsensya ko magtulog-tulog na ko sa balay. Kalawin na kitulog, ka na nakatulog ng mga bata, ka na mahapon, alas 2, siesta time. Natulog ng mga bata, ulangi kay tulog. Pero matingala ko, grabe ang kulit sa ginawa ko, matutulog ka diya. Ang ibang bata sa opisina ko, grabing kayo, grabing trabaho. Gaduka ko to siya na, gaduka ko to yung mga bata sa opisina. Tungkol sa pag-atiman sa mga backlog sa iyong table nga, nagkaan kay trabaho nga atimanon. Pero kay, kung manon yun, pero mahumanon yun trabaho ang mga papilis sa entibol. In taon, isa lang yung pagduka, hindi ka matulog. Gaduka siya, pero hindi siya matulog na. Kung ikaw matulog-tulog ka din. Wala, mura lang yan kung nagtrabaho kung opisina. Dahil ilang lugar, kaya na patrabaho sa opisina, papilis man ito trabaho. Tapos balay, laba, limpyo, luto, mga pagatiman sa mga bata, pamanlansa, mga inana, ang mga puti na uniform, paputi, inana, ang trabaho sa asawa, kasagara, diba, inana. So, instead na matulog ko, kung matulog na nga akong mga anak, mauna nga tayo nga, manlaba dito, nalalabhan ang mga hinulungan nga ang mga puti na mga uniform sa mga bata laban. Kaya kung dili ka kabalo mo budget sa imong time, mahapunan ka, kaya inisip mong ba na, wala, kaya abot. Hugaw lang yapon kayo ang balay, wala lang yapon arigla, ang mga bata, bulimot na yapon kayo mga bata. So, nahimong, ang sa ako na nga, hindi ko matulog. Hindi ko matulog. Paano ganito sa opisina, wala matulog. Nalili. Mga nga panahon nga, ay tulog sila. Kaya di ba sa takataro kung trabaho sa inyo, kung mata ang mga bata, namin tayo mga inana, ay, labis na sa among mga baby, ang lagi ka overactive kayo, yung among Jeno, wala ka ginahin may mga trabaho, masira, masusunod ka, mahulog ka, Jen, kaya magkarap-karap man. Ano? So, panahon matulog sila, ngunit, tsada kayo na tayo kayo ipanglaba. Paputi sa mga puti, kaya panghuluman, kaya inanong kayo mga bata. Amo nga panahon mamalansa ko, mo ni panahon nga manglampaso ko, manglimpyo ko, mangkumpid ko, mamilo ko, kaya walay sa labal. Kana bitang dili, kaya usahay kay hago imong lawas, siya hago ko imong tilao, kamay sige pamaton sa mga bata, wala hago kay kasi kuri-kuri sa mga trabaho sa balay, hago ko imong bata sa mahula ka. Yan mga silingan na kasama ko kaya nang malaya lang din sa bagay ng mga bata. So, kung tulog sila, muna siya. Who can find a virtuous woman? Agoy, wala kayo susama. Wala kayo susama. Gusto na akong basahon ang Proverbs chapter 31, pero taas na kayo oras. Paspasan na natin. So, full of faith. Kaya lang ini. Kaya lang ini, Lord. I know that you are in control. Kaya lang ini. Di alam lang ini. Imong gayon lang akong pasensya. Imong gayon lang akong pagtuo. Imong gayon lang akong pagsalig. Kaya
lagi ni Lord. Kaya ra. Hallelujah. Full of faith. Eh, imagine na po niyo, kanang magpanglabang, kanta-kantahin lang na. Mga kanta sila pagdaan. Hallelujah. Praise the Lord. You're all I want. Ikaw ang akong isaligan sa tanan ako nga. Diba? Kanta-kantahin. Kasamong ba ni undangan? How will I cellphone? How will I cellphone? Nawa na, nahurot ng timog adlaw. Ang imong bana, kayo nito. Pero ikaw na purot ang timog adlaw. Walay nahitabo. Walay na-accomplish sa balay. Hugaw kay balay. Walay hinalo. Makonsensya ka, mga asawa. Pero ang mga asawa, dili po na may mong alibay na dili ka pamuhat sa bulotong sa balay, kahit nagtrabaho. Gipili man na din mo magtrabaho kag Jollibee. Ay, ina, kay nagtrabaho ka dito, dili na lang pag trabaho sa balay. Okay, kaya, siyempre, ang bana naman lang, kaya ang bana mo na sa balay, di na laba. Ay, ina nga dili mo siya tabangan. Ay, ina nga, dili na lang ka magluto. Nga, asa naman itong nilutuan mong lamig na ayaw nga. Gagao lang, gapangaro naman ang kita kulay lamig. Kasagaran kami magluto ang asawa na, malitan na na. Dili siya mamay mong alibay. Dili siya mamay mong alibay. Because you chose that vocation na magtrabaho. Hindi siya mamay mong alibay. Wala naman kayo na trabaho sa balay. Because in the first place, wala kayo nabali, oh. Wala nga akong bana, grabe ka strong, kaayaw baruganan. Kami siya nga, dili. Magtrabaho ka? Kung saan na sa ato? Magtrabaho ka? Sige, ako yung ulan. Ngayon na ko sa ulan nga, uy, magtrabaho ko sa hospital, gamati kaya ako sweldo. Kanya, ang sweldo sa kumbana na ko kayo. Kaya namin unang siya. Nga ko sweldo, hindi galing paigo sa lipstick, hindi galing paigo sa sandal, kay magkakapudpud man ang sandal o tinilong ka sa ospital. Ay, dili paigo sa pamiliti, padulong ka kami, naapay mga, sa kanang ipangus ka, kagamay na sa kusildo. And I analyze mga dili, kaya undang niyo kong trabaho kami. Nga, bilang pagpagayo, daw di pag-ibig magsapon. Kaya, wala ko siya sa opisina, mo po iabot na kung gikan sa ospital. Na, inigulin niya sa opisina, pag-abot alas 5, mo po ilakaw na ako pa yun sa ospital. Hindi bigasapon. I had to sacrifice. Kinahanglan mo sakripisyo ko. Kaya, wala gina, in the absence of direct revelation, mga asawa, use wisdom. Gamit yung kaalam. Kung siya ang muundang, ako siya sundo. O niya, grabe ka competent ang iyang posisyon. O niya, kung ako ang trabaho, siya kundang, kagamay naman sa akong sweldo. Wala naman ganis na tumak sa iyang sweldo. Inani, hatangan na lang mga asawa, hatangan lang mga kwan. Inani na siya mga iso. Daw may kagiginahanglan lang yun ang usang kundang kay naay mga bata at yung malamang. Ilang isa, wah, tulog yun. Kasi tulog ka bata, kami inani mo na tulog, dagan kayo. So, usag yun ang mundang. Nya, use wisdom. Di ko nga ako ang mundang. Kay diligid kami gasapon. Kung tungod kay diligid gasapon, hasta ang among mga baruganan, di po gatagpo. Mo nang sige away. Kay dili man gatagpo men. Dili gatagpo, dili gatagpo. Inig-uli na ko. Mo kay mo po'y nakaw niya. Kay matulog na ko. Kay bilang ko sa ospital. Oh, then inig-uli niya. Mo po'y nakaw na ko. Kay night duty. Dili. Dahil abot ko sa punto yun na. Mundang. Sige, ako yung mundang. Why? A godly woman is submissive to the Lord, submissive to your husband. Mundang. Ingon na ang tatay. O tanawa, eskwela, muna. Gusto mo niya ako. Ipasang ka ko. Muna, nag-eskwela, kanya na nga. Puro
nagisan. Pero sa kapaagi sa pagmulda para mahulak ka kay mapagatuloy kayo kay nakay kwarta mga bata napasagdan. Delikado ang mga asawa ko. Mapariha ko sila sa ilang bana nga na kwarta. Dapat ang bana na kwarta nga iintrigo sa asawa. Kaya kung pareho silang kwartahan, maglumba sila o tinaasay sa iyo. Delikado tayo. Dili maya ang Diyos, pero manintik na ay buwag sa Iraq o Iran. Mao na siya problema mo. Hallelujah. A godly woman is full of faith. Puno yun sa pagtuo. Ngayon nga, si Hannah, the glory of the Lord shines upon his face. Kaya, pagkawa niya, nag-i-assure siya, nilakaw siya. Smiling na siya. Wala na itong sige. Ako sumagpil, manipil ng kailangan mga desire na niligyan ako. Pero niuligin si Hannah. Kung ba siya i-assure ni Eli, iuli siya na malibalo na. The glory of the Lord. Mga asawa, dapat makita sa atong mga naon ang himaya sa Diyos. Dili lang, mura na tag nadakugang sa. Ingat ka Ginoo, ay mga problema yun Ginoo, casting all your cares. Dili pa lagi mo mga cast all your cares to God. Dili lagi ka mainampuon. Wala pag ipagtuo sa Diyos. Dili pag submissive sa Ginoo. Wala pag ipag... Manawang sa pag-shine sa himaya, sa glory ni Lord. Kasi sa kinabuhi ni Hannah na, grabe yun. May uligid siya sa din, assure siya nga. So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Muna ko usahay, ang pagtanaw sa atong mga bana, sa atong mga nauusahay, tanawa nga. Di pangutanan ka na si Hannah nga. Ngayon, sige naman kagila. Oh. Dili ko manay ko, paigo. Hari ko ka-self-centered kay si Elkanah, no? Katong nangutan na si Elkanah, gagaylaka si Hannah. Na, naingon si Elkanah na, ngayon, sige naman kagila ka. Nga, dili ko manay paigo ko sa imo. May importante ako o ang mga anak. May anak sa Elkanah, asa ito dapat makita. Di ba importante ako man, kamintras na aba ko, na paglako ng mga anak ka. Mas importante ako, nga naa, kaysa mga anak. Kaya, siyempre na, ay pagbati ni Hannah, parang ibog siya ang pinina. Kaya dapat man anak kayo sa pinina. Musakitan din siya niyang Elkanah nga, dili pa balay paigo ko sa imuha. Ngayon, sige magka. So it was year by year when she went to the house of the Lord that she provoked whenever the time came for Elkanah to make an offering, he would give portion to Hannah. So verse 8, then Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Anong kailangan ka? Why do you, hindi ka nang kailangan ka? Iyanaan siya ni Elkanah. And why is your heart grieved? Sige kang kabuol. May imagine mo ang naong, bapas mo si Hannah, pero na-notice din sa iyang balan mo, na-notice yung balan ka. Sige na mag-ilaga, sige, ka, ulit ko na napangit na ka. Kulang na lang, anak mo siya ni Elkanah. And he said, am I not better to you than 10 sons? Siguro napuno, siguro anak ni si Penina. Kaya naipong siguro si Hannah, kaya nainapuno ang anak si Penina. Ikinat siya ni Elkanah, kaya mas lang ni Elkanah si Hannah, kaya kang Penina. Doon kay anak si Penina, mas lang din niya si Hannah. Dahil bisan wala anak si Hannah, mas lang din niya. Kasi dili ko maibo, nalagdaman ka. Compared aling napulo ka bata. Diba? Kaya anak siya nila, ni Elkanah. So mga igsoon, if you are a godly wife, you are a godly woman. Diba? Godly ka. No? Godly ka. You are full of faith. If you are full of faith, then the glory of
of the Lord will shine upon you. Ang puno kasi pagtuloy. Nga naman, pag-pray mo ngayon na Lord, o di, without faith, it is impossible to please man God. Have faith. Kaya no, unay, naghalit niya nga pagtuloy, then it will manifest outwardly. Then the glory of the Lord shall shine upon your face. Lord, ito, kung magaling mo mga pag-angko. Kakamisunderstood noon ka na stricta ka, hindi ka naman kabalong-managad. Kaya sige rin ikang bukot, sige rin ikang, no? Ayaw! Kay, si Hana ako talawa, siya, nilakaw siya, makalimayan, hindi na siya mag-anon, hindi na siya mag-anon. Kaya, he has that faith na tumanong ni Lord, na tagaan yun siya, o bata. Amen. So, yung man is full faith, no? Dahil na pa'y katapusan na makita nato din na. Tanawa to sa 22, 24, and 26, and 27, 28. Ano last na rin siya may suon. Tanawa na to. Last nga mark of a godly woman. A godly woman. Okay, so 22. Ano nila sa 22? 20. But Hannah did not go out, for she said to her husband, kaning panahon na ni Angay, once a year ni mag-ato sila dito, mag-offer sa kaning halad sinunog dito sa Shiloh, sa dapat sa Shiloh, aron pag-ato dito sa templo. Unya magdala sila mga halad sinunog. Unya part sa mga halad sinunog ihatag dito ay i-offer dito sa templo. Unya part sa mga halad sinunog ipakaon sa nag-participate sa worship. So, ina na ni Pinena, o ni Elkanah nga, tana, ato na ta sa Shiloh, ato na ta, malimba na ta, makalan na ta sacrificial offering. Ngayon na yun si, kay, nataw naman si Samuel during that time. Nataw na, sa 20. So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son and called his name Samuel, saying, because I have asked for him from the Lord. And the man Elkanah and all his house went out to offer to the Lord the yearly sacrifices of his vow. Sa 22, wala na dito uban si Hannah, kay yatiman niya si Samuel. Kani ang niya soldi siya nga. But Hannah did not go out, for she said to her husband, I will not go up until the child is weaned. Then I will take him that he may appear before the Lord and remain there forever. So, gina niya si Elkanah nga dili sa kumukuyog sa imo. Kaya tibano na mo ang bata, but after, sa unang panahon, 1 month, ikuha na ang bata, kanang lutason na ang bata. So, ay kumukuyog sa imo, kanang malutas na ang bata. Kaya diretso-diretso na. Diretso-diretso na dahil ang agi, ihahalat na dayon siya. Sumala sa akong gisaad sa Ginoo na ihalat ang bata. No? So, sa 24, now when she had weaned him, she took him out with her. So, sa diyang, yan ang nalutas ng bata. 1 month old na siguro si Samuel during that time. Iyan na nagdala sa templo. No? Iyan ang nagdala. Now, when she had weaned him, she took him out with her with 3 bowls, 1 ephah of flour. Dagan na siya kipangdala, a skin of wine, and brought him to the house of the Lord in Shiloh. And the child was young. Then, 27. For this child I prayed, as a 26, and she said, Oh my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood by you here praying to the Lord. For this child I prayed, and the Lord has granted me my petitions, which I asked of him. Therefore, I also have lent him to the Lord as long as he lives. He shall be lent to the Lord, so they worship the Lord there. Gituman niya ang iyang saad. Pwede niya bakwion. May imagine na to, nakakalingaw na siya sa bata. Siguro ang bata, nakaalam na tadak ko, makalingaw na kayo sa mata ni si Samuel, kaya nalutas na rin sa unang panahon, 1 month, tutaso na, paspas ka yung pagdako ni Samuel, makalingaw na. But, ang iyang saad, tumanong yun na. A godly woman is faithful to the Lord. Amen. He is faithful to what He promised to the Lord. Faithful ba ito mga isa? Dahil mga panahon, mga asawa ka, Lord, ihatag lang yung akong prayer, Lord. Pero pag abot kong i-grant na ni Lord, malimot na dahil sa isa. Pastor, i-pray ko, Pastor. Kaya kung makatrabaho, ganit ko, Pastor, makatagi ko sa akong time.
wise. Kung makatrabaho kita po, pastor, matabang ito sa church. Pero sa day nakatrabaho na, wala na, nalimot na sa insaan, sa Ginoo. Dahil sa nang iskuta na to ha, support lang to sa church financial ha, naglimta na. Pero kini, bata yun. Nga nahimo bitaw ni Hana nga love of my life, nga pero bitaw, nahimo nga kalipay, joy of my life. Di ba? Nahatag, kay, imagine na to, ang bata ka nagkakadako, bitaw nga nalabi ng makalitok na mama, papa, makalingaw na kayo na. Pwede yun nga. Ay, Lord, hindi ko na lang di siya halay sa tempo to. Hindi ko na lang di siya ipaalangad ka ni mo, Lord. Hindi na lang di sa balay, kaya malingaw kayo. But the godly woman is faithful to the Lord. Umatinod-anon na to sa Diyos. Kaya ano, pwede madugangan ni Lord na ang isahin mo niyang duha, ang duhahin mo niyang tulog, ang duhahin mo niyang upa. Mas nakapasang lang yung sa pagsulay. Grabe, no? But she is faithful unto the Lord. So, ang godly woman di ay matinod-anon yun. Labi na sa mga saan. Lord, i-change sa nga akong bana. Usbag yun siya. Manag-pray kay Nana. Kaya nung makahatag siya, himutan kanino. Usbag yun siya. Nausap na, matinod-anon na sa pagpapalaman. Ikaw na pwede matinod-anon. May naginoo nga, Tisa, nabali naman. Nabali naman. Dito ba na ko yung mga pag-ampo nga ang iyong ba na makontinod-ano na yan karon ikaw na pwede makontinod-ano. A godly woman is faithful to the Lord. Faithful to her promise to the Lord. Amen. Sinabi natin ako pagkaroon mo sa unong timailhan na Mark, timailhan sa pagkadli na woman. Mga singles, you are a woman, but time will come that you will become wife. And not only that, time will come that you will become a mother. Stay godly, stay faithful to the Lord. Amen.